all the world worship Him. In all the nations, in all the world, where He sends me, yes, I will go. I will go where You lead me. I will go where You lead me. Who will go for us? I will go. I will go where You lead me. I will go where You lead me. Here am I, send me, Lord. I will go. I will go. I will go. Who will go for us? I will go. I will go. I will go. Here am I, send me, Lord. I will go. I will go. I will go. I will Panahon na dumaan, kung babalikan, alaalang masaya at may hindi naman. Ngunit yung tingnan muli at mapapansin, Panginoon, ako ay gusto mong gamitin. Laging ikaw ang aking gabay, sinulat na awitin ng iyong kamay. Laging ang iyong alalay ang nagpalakas sa aking buhay. At ang iyong pag-ibig, O Jesus. Kapatid, sige po habang bukas po kayo ng camera o kaya po yung mic para humarinig namin kayo. Okay, wala. Sige po mga kapatid, habang ating pong hinihintay si Brother Rodel, ang oras po natin ay 4:01 na ho ng umaga. Praise the Lord. Tayo po ay magbabasa ng salita ng ating Panginoon. Pagkatapos po nating manalangin mamaya, ating pong buklatin ang ating mga Biblia, mga kapatid, sa Exodus chapter 11. Kung di ako nagkakamali, ano? Exodus chapter 11, ang huling salot na dumating sa mga Egyptians, mga kapatid, no? Sige, maiksi lang po ito mga kapatid. Ito po ay 10 verses lamang. Tayo po ay manalangin. Hihilingan po natin si Ate Net na mag-pray. Sister Net, pwede po ba kayong mag-pray? Apo, Sige po. Ama naming Diyos, makapangyarihan ka po sa lahat, banal at dakila. Salamat po sa gabing nakaraan sapagkat kami ay muli mong ginising sa umagang ito, pinigay at pinahiram ng panibagong buhay at kalakasan. Nais po namin, Ama, na kami po ay magsimula ng aming paggamit sa aming buhay, na kayo ang aming pupunahin, pupurihin at sasambahin sa umagang ito. Amen. Ama, sa oras na ito, tangi po namin inihahabilin ang aming pong pagpuri sa inyo, sa aming pong ginagawang ito, na kayo ang uunahin namin. Amen. Kasihan mo ng iyong banal na Espiritu ang lahat ng mga labi na magsasalita, magbibigay ng refleksyon, at ang mga mangunguna. Higit na sa lahat,
ang amin pong Central Luzon Provinces Mission na siyang nagbigay ng pagkakataon sa bawat isa sa amin na narito ngayon na ikaw ay simulan sa umaga na ikaw lamang o Diyos ang aming uunahin. Maraming pong salamat. Binabalik po namin ang mataas na pagpuri at pasasalamat sa dakilang pangalan ng Panginoong Yesus. Amen. Amen. Sige po mga kapatid, kung si Brother Rodel po ay magsabi lang po kayo, magparamdam po kayo mga Brother Rodel, no? Di daw po siya maka-open, Pastor, ng kanyang di daw niya ma-open. Baka naka-close yung kanyang audio. Opo, ganito po ang gagawin ninyo. Kayo po ay i-exit muna uli, Brother Rodel, no? Sana napapakinggan tayo ng ating kapatid. Magpasok uli kayo. Wag nyo, tingnan nyo po muna kung ano po yung baka may mga naka-check na mga feature. Good morning, Pastor. Okay na po. Yun na. Maganda ho. Ang pasok nyo ay kaya lang po ay nakatagilid po kayo. At tagilid din tayo, Pastor. Ano po yung aming mga leeg. Ayan na. Sige, Brother Rodel, meron po tayong 10 verses lamang. Nag-pray na tayo. Sana po narinig ninyo. Kayo na po ang bahala kung ano po ang pagpapacilitate ng pagbasa. Pagkatapos mag-reflection na po. Sige po, Brother Rodel, handed to you, mga kapatid. Okay, good morning po, mga kapatid. Good morning, Pastor Jerry. Salamat sa inyong pangunguna kasi hindi talaga ako maka-open. Brother Rodel, excuse me lang po. Po? Magbawas po kayo ng gadget. Dalawa po yung gadget nyo dyan, kaya ako nag-i-echo. Opo. Okay po. Patay po ng isa. O kaya hinaan nyo na lang po yung isa. Kasi sa misis ko po yung isa. Ayun. O kaya ilayo nyo. Okay, sandali po. Pastor, pangunahan mo muna po. Mamaya po papasok. Sige, ilayo nyo po yung isa para hindi mag-echo. Pastor, ako na magbasa. Sige po, Atinet, please. Salamat po ng marami sa pag-volunteer. Yan. Ngayon po ay nasa Exodo chapter 11 na po tayo. Ang katapusang salot ay ibinabala. Yan. Verse 1, at sinabi ng Panginoon kay Moses, may isang salot pa akong dadalhin kay Paraon at sa Ehipto. Pagkatapos niyaon, ay pahihintulutan niyang kayo umalis dito. Pagpapahintulot niya sa inyong yumaon, ay tunay na kayo'y sama-samang palalayasin niya rito. Magsalita ka ngayon ng pakinig ng bayan at humingi ang bawat lalaki sa kanyang kapwa at bawat babae sa kanyang kapwa ng mga hiyas na pilak at ng mga hiyas na ginto. Kasi kailangan ko ito. At pinagbiyayaan ng Panginoon ang bayan sa paningin ng mga Ehipsyo. Saka si Moises ay lalaking naging dakila sa lupain ng Ehipto sa paningin ng mga lingkod ni Faraon at sa paningin ng bayan. At sinabi ni Moses, ganito ang sinasabi ng Panginoon, sa may hating gabi ay lalabas ako sa gitna ng Ehipto at lahat ng mga panganay sa lupain ng Ehipto ay mamamatay. Mula sa panganay ni Faraon na nakaluklok sa kanyang luklukan hanggang sa panganay ng aliping babaeng nasa likuran ng gilingan at ang lahat ng mga panganay sa mga hayop. At magkakaroon ng malakas na hiyawan sa buong lupain ng Ehipto na hindi nagkaroon ng kaparis at hindi na magkakaroon pa ng kaparis. Dadagwat sa lahat ng anak ni Israel mula sa tao hanggang sa hayop ay walang magagalaw kahit isang aso ng kanyang dila laban sa tao o sa hayop upang inyong makilala kung paano ang pagkakalagay ng pagkakaiba ng Panginoon sa mga Ehipsyo at sa mga Israel. At bababain ako nitong lahat na iyong lingkod at magsisiyukod sa akin na magsasabi, umalis ka, at ang buong bayan na sumusunod sa iyo. At pagkatapos niyaon ay aalis ako. At siya'y umalis sa harap ni Faraon na may maalab na galit.
At sinabi ng Panginoon kay Moses, hindi kayo didinggin ni Faraon upang ang aking mga kababalaghan ay dumami sa lupain ng Ehipto. At ginawa ni Moses at ni Aaron ang lahat ng mga kababalaghang ito sa harap ni Faraon at pinagmatigas ng Panginoon ang puso ni Faraon at hindi niya pinahintulutan ang mga anak ni Israel ay umalis sa kanyang lupain. Purihin ang Panginoon. Amen. Amen. Ano pong response natin mga kapatid? Ang Amen. salita ng Diyos ay Amen. nabasa. Ayan. Brother Del, ano niyo po yung camera niyo. Basta wag kang gumanyan, nakakatawa. Salamat po at medyo Pakiayos niyo po yung yung camera niyo. kasi dito po sa aking cellphone, okay naman. Ganun po ba? Ito yung mas mabuti na yung sa inyo yung tabingi kaysa yung matabingi. Mahirap po mag-adjust, Pastor. Ganyan kami lahat. Hihitin niyo po, Brother Delby, nakaganon. hihitin niyo po yung yung gadget niyo. Yan. Yan. Mas madali po. Kasi po para medyo malaki. Mababalian po kami ng leg pag nakaganon. Salamat po at tayo po ay ganitong GFM na kung saan ay nakita natin na ito yung halimbawa ng ating Panginoon. Ano po mga kapatid? Amen. Kaya nga po dito sa Marcos 1.35, ng madaling araw habang madilim pa, pagbangon ni Jesus ay lumabas siya. Amen. Ang ilang na lugar at doon ay nanalangin. Ito pong halimbawang ito mga kapatid ay ng Panginoon ay sinusundan lang natin. Kaya nga po tayo ay God first morning, kaya unahin ang Diyos at huwag huli. Kaya doon po sa binasa ng ating kapatid, salamat po. Ang naka-skate po dyan ay si Ma'am Esther Domingo. Pero sa kadahilanan ay salamat po doon sa nagbasa. Pwede na po tayong mag-reflect mga kapatid doon sa binasa ng ating kapatid doon sa Exodus 10. Pwede na po sa ating pastor ang mag-reflect. Yeah. Salamat po. Unahan ko po muna tapos ay alam ko pong yung iba ay meron din. Ito po ay yung final blow. Final blow na po ito ng mga sinabi ng Panginoon na sunod-sunod na mga darating sa Egypt pero hindi mararanasan ng bayan ng Israel kung susunod sila. Siyempre, sabi nga po nung ating isang kapatid nung isang araw, minsan dito sa ating GFM, kung sumusunod sila sa mga instruction ng Panginoon, hindi sila masasali. Pero pagka hindi, siyempre makakasali sila. Katulad din po nitong final blow na ito, no? Ng krisis sa buhay po ng Egypt ay talagang matindi na ito. Ito po ay may perwisyo na ho sa buhay mismo ng tahanan. Ang lahat ng panganay po ay mamamatay sa katigasan po ng ulo ng isang leader na nakikipag-contest sa ating Panginoon. Ating pong mapapansin dito mga kapatid na talagang sunod-sunod po ito, walang patid, no? On and off, pero hindi pa nakaka-recover ay ng lubos yung pong land ay patuloy pang nagbibigay ng katigasan ng ulo, nagpapakita ng katigasan ng ulo itong mahal na ari, ano? Yung pong sunod-sunod na yan, yung mga naapektuhang mga crops, yung mga animals na namatay, ano pa yan mga kapatid, yung mga dead frogs, na nagkalat pa siguro, hindi pa naiimis, tapos may sakit pa na boils, no, yung mataas langaw, tapos may kuto. Mga kapatid, ito po'y mahirap na sitwasyon ito. Hindi pa nakaka-recover. Ito na naman ay ang pambigat na krisis na hindi nila kayang kontrolin. Ito mga kapatid ay larawan ng isang bansa
na ang kanilang leader ay pinangungunahan ng spirit o impluensya ng kaaway. At walang iba kundi nga po si Satanas, ang kaaway ng Diyos. At umaaway sa Diyos, mga kapatid. Atin po makikita dito na itong impluensya ng kaaway na si Satanas ay talaga nagdudulot ng distraction sa buhay ng tao. Ang mabigat dito ay hindi napapansin ng tao na yung pagra-rationalize, yung pangangatwiran, yung pagkukompromiso ay hindi sa kanyang pakinabang o sa ating pakinabang, kundi para tayo ay saktan at maperwisyo. Yun po ang gustong mangyari ng kaaway talaga. Na habang tayo tinuturo ang mga tuwiran, tinuturuan tayong magkompromiso, ay marami namang nawawala sa atin. At ang masakit nito, hindi napapansin ng mga taong ganito ang hindi sensitive sa mga gawa ng Panginoon, ay yung mga tao sa paligid natin ay naapektuhan na rin. At ang pinakamasakit, kahit yung pamilya ay naapektuhan na rin. So, kung atin po lamang marirealize ng mga tao na umalis, no, sa siping o sa piling ng pang-iimpluwensya ng kaaway, hindi desisyon na maging kapanalig ng Diyos o maging tagasunod sa mga utos ng Panginoon, ang habilin, ay marami sanang mga bagay na nai-enjoy ng higit, no, mga kapatid. Yung pagiging matigasin ang kalooban at ulo at pangangatwiran na napakarami ay sa halip na tayo ay pagpalain, ay perwisyo ang darating, mga kapatid. Hindi dahil sa Diyos, kundi dahil sa ating hindi nakikipag-cooperate sa mga plano ng ating Panginoon. So, ang ating pong maging response sa mga edicts natin na nabasa sa 10 plagues na ito, mga kapatid, ay piliin natin. No? Let us choose to listen to God. No? Piliin nating makinig sa salita sa ating Diyos. At kung nare-realize natin na tayo ay nagkukos ng pain o pagdurusa sa buhay ng tao, ay step back, mga kapatid, magsisi, and tiyakin natin yung katigasan ng ulo ay huwag masasaktan yung ibang tao, mga kapatid. Napakasakit, napakahirap na tayo ang nagiging cause ng pagdurusa ng ibang tao dahilan lang sa ating katigasan ng ulo. Ito po ang naranasan ng Haring Parao, mga kapatid. At kita natin dito ang galaw ng storya. Mas mapalad po tayo na nakita po natin ito, kasi noon hindi po ito laliwanag na nakikita ni Parao. Yung kanyang Diyos na si Amun-Ra, ang kanyang Diyos na si Amun-Ra, yung the highest deity, ay hindi na po siya kayang proteksyonan. Ipinakikita na ng Diyos that only God can protect you. Yun po yung gustong ipahiwatig ng Diyos. Sa puntong ito, yung God ng darkness ay walang magawa. Yung God ng harvest, walang magawa. Yung God nila na kinikilala nila ng fertility, walang magawa. Kasi hindi natin pwedeng iparis ang mga Diyos na yan sa tunay na Diyos na dapat napagtiwalaan, mga kapatid. So let us give our full trust to God, who can give us protection, ultimate protection amidst crisis. Sa kabila ng mga krisis, Diyos lang ang pwedeng pumotekta at mag-preserve ng buhay ng bawat isa. God bless po, mga kapatid. Amen. 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 Chat box, meron pong
personal reflection si Brother Winfred. Ang sabi niya, ang Exodo 11 ay nangangahulugan ng final judgment para sa mga taong ayaw maniwala sa Panginoon at mga milagro niya. Nangangahulugan din ito ng pagmamatigas ng mga tao sa sanlibutan na kahit kailan ay hindi siya tinanggap. Kaya sa ikalawang pagdating ng Panginoon sa mundong ito ay nangamatay sila dahil hindi nila kinaya ang dakilang kaliwanagan ng Panginoon. At sa huli, ito ay nangangahulugan ng pagkasunog ng mga dakilang kaliwanagan, at sa huli ito ay nangangahulugan ng pagkasunog ng mga kaluluwang hindi tumanggap sa Panginoon sa impyerno. Salamat po sa comment. Talagang napakahalaga po noong tinatawag nating obey. Kaya nga ang sabi, obey and you will live. Disobey and you will die. Kaya napakita po na bilang mga anak ng Diyos, hindi lang natin mapakinggan, kundi ang mahalaga ay maisakabuhayan. Kaya nga doon sa Revelation 1:3, mapapalad ang nakikinig, ang nagbabasa, at ang tumutupad. Kaya tatlo po yan, mga kapatid. Even though yung pong nangyari sa Egypt, nakita naman natin yung kay Parao, dahil na sa katigasan ng kanyang ulo at ayaw niya maniwala sa Diyos, ay nangyari yung mga masasamang epekto doon sa kanilang lugar. Kaya mga kapatid, pangalaga po noong pagsunod sa ating Panginoon. Open pa po ang reflection sa ating mga kapatid. Baka meron pa po kayo doon po sa ating binasa. Good morning po. God first. Morning po Sindang ilaw. sa ating lahat. Brother Roses po to. Good morning, Brother Osha. Sige. Aking pong kunting madagdag lang po ay itong final events po na nangyari ito sa kanila sa Egypto ay yung nga po, bunga talaga ng katigasan ng ulo ng leader. Nadamay ang mga inosente. Diba? Yung mga inosente na membro ng hari ay madadamay ang kanilang mga anak na walang kamangmuang dahil sa katigasan ng ulo. Kung i-compare po natin sa panahon po ng tawag ito, sa Nineveh, ay sa pangaral po ni Jonas ay ang hari ay nag-convince sa mga kanyang nasasakupan. Kaya buong bansa ay naligtas. Di ba? Dahil nagsisi sila, nagbalik loob, nakinig sa pabalita ng kaligtasan kay Jonas. O ito si Haring Parao ay talagang kahit anong mensahe ang dadalhin sa kanya, talagang matigas ang ulo, matigas ang puso. Kaya hindi siya nakikinig. Kaya ang resulta ay maging mga inosente po ay nadamay sa kanyang katigasan ng ulo. Nadamay po sa salot at ay hanggang sa sila ay talagang sabi natin ay nalugi na sa kabuhayan. Dahil nangamatay mga hayop, namatay ang maging maanak na ng mga panganay at bagsak na talaga ang kanilang kabuhayan dahil 10 salot ang dumating sa kanila at hindi pa nanampalataya ang kanilang pinuno, ang kanilang hari, kaya ganun ang nangyari po sa kanila. Kaya ang kawawa talaga, lalugit po ay yung mga walang kamangwang, mga inosente ay nadamay sa kanyang katigasan ng ulo. Kaya nga kung ang pinuno ay masunurin, sumunod sana, nagbalik loob sa ating Panginoon, ay yun, hindi po sana nangyari ang ganong kadustahan sa po sa kanila. So yun lamang po at sana po talaga naging lesson talaga ito sa atin na kung tayo ay mga leader, ay kailangan handa tayo sumunod sa mensahe ng ating Panginoon upang hindi madamay po ang ating po nasasakupan na may mga membro at pamilya ko natin. Ano po, so yun lang po at maraming salamat po. God first morning po sa ating lahat.
Amen. Salamat, Brother Osias. Amen. Brother Suez. So tayo po ay hanggang 4:30, may 7 minutes pa po tayo para sa reflection dun sa ating ginawang Bible reading. Amen. Brother Rodel, gusto ko yung pagkukumpara ni Brother Osias, no. Totoo yun no. Tingnan niyo nga naman yung Ninive no magdesisyon yung hari na bumalik sa ating Panginoon, magsisi. Parehas ng ano dito parehas ito ng direksyon sana ang judgment ng Panginoon ay nakaabang na, pero handang mag-accommodate ang Panginoon sa mga magsisisi no. Babae, tumanggap po yung king sa panawagan ng Panginoon na sila ay magsisi at talikuran ang kanilang mga gawi ng kasamaan. Ay ang buong bansa ng Ninive ay naligtas, di ba? Yun ang maganda dun ang ganda. So magkasalungat sila ng response sa iisang hudyat ng krisis, mga kapatid, na nakaabang. Magkaiba ng response si Parao at saka po si king ng Ninive. Doon sana tayo sa side na yon. Kung meron man ang tao ay may nagagawa na mga labag sa kalooban ng Panginoon at marinig ang panawagan ng Panginoon, ay bumalik at step back, pigilan at magsisi, ay merong paraan ng Diyos na tayo ay ligtas sa sitwasyon. Ang ganda. Brother Osias, salamat po sa inyong parallelism. Yung Sige po, Nelven, si Brother Nelven. Pastor Nelven. Agad first morning po sa inyo pong lahat. Ayan, Pastor Jerry at sa ating pong mga kapatid. So, nais ko lang. Bagong tasa. So, dito sa Exodus 11, nakita ko po yung karakter ng Panginoong Diyos na gusto ko ma-apply din sa aking sarili. Ayan. At share ko rin po sa inyo. Nakita ko po dito na ang Panginoong Diyos ay mapagtiis. Pero talagang siya ay judge o makatarungan, nagbibigay katarungan. Yung binigyan ng Panginoong Diyos ng marami pong pagkakataon nitong si Parao para palayain ang bayan ng Israel. Pero ano ang ginawa niya? Pinagbatigas niya ang puso, ang kanyang puso. Ito po'y paalala sa atin na ang Panginoong Diyos, mahaba niyang inintay ang marami sa sanlibutan na ito para magsisi, na humingi ng tawad. Pero siyempre, darating din ang panahon na magsasara ang pinto ng awa. Kaya huwag nating pagmamatigasin ang ating pong mga puso. At bilang mga leaders sa church, lagi tayong sumunod sa kung ano ang kalooban ng ating pong Panginoong Diyos. So pagpalain tayo ng ating Panginoon. Happy first morning po. May Pastor Nelben, may text na ganyan no? May text na sinasabi sa aklat ng Hebreo ba yan, sa araw ng pagtubos, ikay aking tinulungan, at kung marinig mo ang tinig ng Panginoon, huwag mong papagmatigasin ang iyong puso. Yun ho. Huwag natin magpatigasin ang ating mga puso. Ayan mo. Brother Rodel, sa huling alam nyo mga kapatid, bakit kaya ganun? Mapapansin po natin, ito ay mga maliwanag na alam yung sinasabi dun sa insurance, the acts of God, no? Mababasa naman talaga natin na ang Panginoon ang nagbibigay po nitong mga sunod-sunod na mga crisis na ito sa buhay nila, para dalawa po ang maging response o dalawa ang lumabas. Una, makita kung sino talagang matigas ang puso, at lumabas kung sino ang talagang handang tumanggap na malambot sa tinig ng ating Panginoon. Yun lang po ang gustong palutangin ng mga krisis. Tandaan po natin yun. May mga taong sa iisang krisis na dumarating, magkakamukhang krisis na dumarating, ay mayroon po magkaibang response. Sana po doon tayo sa kabilang response. Na makita ng tunay na nananampalataya at tunay na nagtitiwala sa Diyos. Ang mga krisis, mga kapatid, ay hindi dumating para patibayin tayo. Yun po isang side na yun, mga kapatid.
Ang problema ay hindi dumadating para tayo ay patatagin. Yan ho yung gusto kong sabihin. Yan ho ay dumating upang mapatunayan kung sino ang matatag. Kung sino ang matibay ang pagtitiwala sa Panginoon. Hindi ho yan dumadating para tayo ay patibayin ang tiwala sa Panginoon. Hindi. Yan ho ay pinapahintulot ng Diyos na dumating. Minsan siya mismo ang nagdadala upang lumutang kung sino talaga ang matibay at hindi. Yun po ang isang side ng coin. Iba kasi may paniniwala na binibigay ng Diyos yan para tayo ay patatagin ng mga kapatid. Pag ngayon pa lang ay matibay na ang pagtitiwala natin sa Panginoon. Pag dumating ang krisis, lalabas talaga na tayo nagtitiwala. Kagaya rin po ni Job. No? Yung mga crucibles na yan. It so happen na nagdesisyon, pinili na po ni Parao. Nakita niyo po, sunod-sunod po yung mga blow ng mga level ng krisis sa buhay niya. Pero talagang matigas ang puso. Talagang kahit na yung pinakamatinding yun na. Talagang matigas talaga. Hindi talaga lalambot na yon kasi matigas na talaga. Nagdesisyon na siya. Natigasan ng kanyang puso. So kahit ano man ang dumadating sa atin, mga kapatid, kapag tayo araw-araw na sanay na humarap sa Panginoon at magtiwala, malaki at maliit na problema, talagang lulutang na tayo ay matibay ang pagtitiwala. Kahit anong suliranin ang dumating. Pagpalain tayo ng ating Panginoon. Pastor, Amen. sa reflection, Pastor, Amen. Amen. Nagbukas si Pastor Joey ng camera. Palagay ko may sasabihin siya. sige po, Pastor Joey. Dirang nagbubukas ng Happy camera. God First morning po. Ayan, masaya po akong makita kayo. At masaya rin kayong makita ko. Definitely. Okay, ang akin pong personal na reflection dito sa chapter 11 ay it's all about warning nga sa chapter 12 kasi ay nandoon yung final judgment ng Panginoon. Itong chapter 11 ay babala o warning lang. So sa akin ay dahil mayroong warning na ay wag na nating hintayin na dumating pa sa buhay natin yung final judgment. Kung na tayo, magsisi na tayo. Kasi itong, kung mapapansin po natin, magmula noong ipakita ng Diyos yung kanyang paghatol sa pamamagitan ng mga salot sa bansang Ehipto, iisa lang naman talaga ang mensahe ng Panginoon bigyan ng babala ang bansang Ehipto na siyang kinakatawanan ng lugar ng kasalanan at maalaman ng bansang Israel na siyang kinakatawanan na bayan ng Diyos. Na dito kapwa ipinakikita yung kapangyarihan at probisyon ng Diyos. Una, sa kapangyarihan upang igawad ang kanyang hatol doon sa mga taong ayaw maniwala at manampalataya sa kanya. At probisyon ng pagliligtas ng Diyos doon sa mga naniniwala sa Kanya. Sa mundo po nating ito'y kinakatawanan ng kasalanan. Kinakatawanan ng kasalanan. At bago igawad ng Panginoon yung kanyang huling hatol sa panahon na siya ay darating sa ikalawa, ibinigay na niya lahat yung pinakamaganda niyang babala sa lahat ng mga tao. In fact, kung babasahin po natin yung chapter 12, mayroon din pong mga dugong natigis at yung ilog ng Nilo o sa Ehipto ay naging dugo. Lahat po yun ay kumakatawa na talagang ang paghatol ng Panginoon ay mayroong dugo at kinatawanan na nga ng ating Panginoong Hesukristo yon. Natigis ang kanyang dugo upang ipakita rin yung pagliligtas. Okay. Ang pag-abot ng Panginoong Hesukristo
sa isang taong makasalanan ay nagtigis ng kanyang dugo. At yun yung ipinakita niya sa bansang Ehipto na ayun nga, makita nawa nila yung mensahe ng dugo. Dito rin sa chapter 12, ganun din. Ipapakita rin niya yung dugo. Doon sa naglagay ng dugo sa pintuan ay ligtas, doon sa wala, kapahamakan. So ibig sabihin mga kapatid, aking nakita dito sa salot na ipinakita ng Panginoon, talagang babala ito sa lahat ng mga tao sa panahon natin ngayon, na mayroon talagang igagawad ang Diyos na paghatol. Kaya at hindi mawawala yan, sapagkat ang tao sa mundong ito ay dalawang uri. Sabi nga ninyo kanina, isang taong masama at isang taong mabuti. Kaya talagang mayroong nakalaang paghatol. Kaya lang, tayo ay kinakailangan na nating umalis doon sa maaring gawaran ng paghatol ng ating Panginoon at dumako tayo doon sa kahalagahan ng pagliligtas ng ating Panginoong Hesukristo na ipinakita na nung unang panahon pa at ipinakita ng ating Panginoong Hesukristo at ipakikita niya sa huling kapanahonan bago dumating yung final judgment na yan. So sa akin, yun lang po ang aking reflection. Amen. Thank you, Pastor Joey. Okay, may tapusin natin yung dalawa, kapatid na Rodel, no? Si Brother Melvin, tsaka si Brother Jonathan. Nagbukas din ng kamera. Opo, sige po. Salamat po. So ito naman nakita ko dito. Gusto kong ibigyan din natin ito ng pansin. 'Di ba sa huling salot na ito ang sinabi ng Panginoon kay Moises, siyempre sinabi din ng ni Moises sa mga tao niya, na ito ay huling salot na at palalayain na sila from Egypt. So naniwala yung mga taong bayan ng Israel, sa wakas matatapos na yung paghihirap natin. So ano ngayon ang naging reaksyon ng mga tao? Sila ay, sabi dito sa verse 2, at humingi ang bawat lalaki sa kanyang kapwa at bawat babae sa kanyang kapwa ng mga hiyas ng pilak at mga hiyas ng ginto. So ibig sabihin, tingin ko ito ay dahil sa matagal nilang paghihirap, daan-daan taon ng paghihirap, humingi sila ng, kumbaga, parang kabayaran sa kanilang paghihirap. At ito ay pinabayaan ng Panginoon. Binigay ng Panginoon sa kanila ito. Sinabi sa verse 3, at pinagbiyayaan ng Panginoon ang mga bayan sa paningin ng mga Ehipsyo. Ibig sabihin, pinahintulot ito ng Panginoon, patunay na Panginoon ay tapat sa kanyang mga pangako. Kung ikaw ay magtatapat at magtitiwala sa kanya, bibigyan ka ng blessing. So naging blessing ito sa kanila. Bago sila umalis ng Ehipto, nagkaroon sila ng pilak na hiyas ng ginto, pilak at ginto. Kaya lang mga kapatid, kung i-advance natin, alam natin na itong mga pilak at ginto na ito ay hindi lahat nagamit sa mabuti. Makikita na sa mga susunod na chapter, ginamit pa nila ito bilang paggawa ng kanilang Diyos-Diyosan. Kaya ganito rin sa ating buhay mga kapatid. Oo nga, tayo naghihirap ngayon, at ngunit pag tayo nagtapat pala at nagtiwala sa Panginoon, may darating na oras na blessing din na darating sa atin. Hindi laging mahirap ang buhay. Kaya lang may hamon sa atin, gaya ng mga Israelita. Dapat gamitin natin sa tama yung mga blessing natin. Unahin natin ang Panginoon, huwag kung saan natin dadalhin. At baka gawin pa natin Diyos yung mga blessing niya, kagaya ng ginawa nila. Ay mapupunta tayo sa sinasabi ni Pastor Joey na sa paghatol, sa halip na sa buhay na walang hanggan. So kapag may blessing tayo, tandaan natin, unahan natin ang Panginoon. Magsihuopit tayo mga kapatid bilang pasasalamat sa blessing. Yan ang number one. Para yung blessing tuloy-tuloy, magiging tayo ay channel of blessing. So yung showers of blessing na kanta, palitan natin ng channels of blessing sa halip na showers of blessing. Yan po ang aking reflection. Amen. 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 Sige, Jo. Tapos, Amen. Happy God morning po sa inyong lahat, mga kapatid. Ito po kasi sa mga taga-Ehipto, sa Ehipto, ang mga bansang Israel ay pauwi na. Pauwi na po sa Kanaan ito Ngayon, bago po pumunta doon sa Kanaan, nagkaroon na ng warning kung saan ka ba talaga, sa Panginoon ka o sa Ehipto. Ang warning po na ito, katulad din sa atin na paalala, ngayon ay pauwi na rin tayo sa langit.
Amen. Malapit na po eh. Ang ngayon, ang warning po nito na nakikita ko dahil sa huling kapanahunan ay yung tinatawag na spiritual. Magkaroon tayo ng pagbabago sa ating spiritual, pagtatalaga. At pangalawa po ay kalusugan. Kaya po yung sabi po ni Pastor Jerry at ni Brother Melvin ay alam niyo po sa totoo, mabuti tungkol naman sa health, mabuti rin po yung nagkakasakit. Kasi yan pagka minsan ang tao dahil sa katigasan po ng ulo, pagka hindi pa nagkasakit, hindi pa magbabago. Kasi maraming ibinabawal, katulad po na ako'y nagpapasalamat sa ating mga leader. Na-attend po ko dyan sa lifestyle medicine. Ang una, mayroon na tayong sakit. Ang una, bawal na nga sa atin ng mantika, ng kolesterol, ng asukal, asin. Ang nangyari, pagka mayroong araw-araw tayong nasa field, nasa ano tayo, niwawarningan na tayo ng doktor. Nararamdaman na natin tumataas yung ating sugar o na-high blood na tayo. Siyempre, nandun yung mga tukso ng sanlibutan. Kumbaga sa nandun po tayo sa Babylonia ngayon. Doon sila, nandun sa Ehipto. Sabi niya, wag nyo nang dalhin yung mga dalahin na yan at tayo uuwi na sa langit. Amen. Alam niyo po, kung titingnan niyo po, hindi lang naman din taga-Ehipto hindi lang taga yung Israel ang sumamar yan eh. Maraming mga taga-Ehipsyo na nakumbinse dahil nakita na mayroong mataas na spiritual at mataas na kalusugan. Ay hindi ka talaga madadamay. Ito po sa huli ngayon, mayroong mga salot na talagang binababalaan na sa huling panahon na ito ay talagang hindi dapat mo na kainin. Katulad, ako po, hindi ko naman inaano na tayo mag-vegetarian. Hindi makapagliligtas ang vegetarian. Si Kristo magliligtas. Pero kung titingnan niyo po ngayon, ang isda, pagka bubili ka pala ngayon ng isda, ay mas mabuti, maliit na isda. Bakit? Kasi pagka malaking isda ang binili mo, mas marami na siyang mercury o mga nakain ng, lalo na sa ilog, delikado po. Kasi lahat ng mga pagkain, ng mga tayo ng baboy, yan yung kinakain ng isda yan. Kaya yan po yung mapanganib. Ngayon po, ang asukal dati noon ay sa asukal lang. Ngayon, puro pinatamis, milk tea. Yan ay mga ano po yan, binabalaan na tayo, katulad nung tayo bininyagan. Brother Joe, Sabi nga, ayun Pastor. hindi na muna mag-lecture, tsaka may panahon ng lecture. Yung Pastor, yun ay Maliwanag. para tayo papauwi na sa kanan. Maraming po salamat, Pastor. Ang ganda. I'm blessed. Salamat. I'm blessed sa inyong encouragement, Brother Jonathan. I hope we are all blessed. Ito, Brother Rodel, yung ating stewardship director, nakataas ang kamay . May importanteng sasabihin to, ha? Sige po. Sige, Brother Rodel, pasensya na. Okay lang po. Sige sir, ang reflection ko lang, pasensya na po kayo, nagbabiyahe pa ako yun eh. So, ang reflection ko lang ay yung warning. So, ang pledge, ang salot ay naipagkakaloob sa hindi marunong makinig sa babala ng Diyos. So, unang-una, we should be an instrument of giving a loud voice. So, yung ebanghelyo ang maging instrumento. Pangalawa, mga kapatid, ang salot ay pinagkakaloob sa mga taong wala kay Kristo. So, malaki po ang pasanin ng iglesia. So, meron nga tayong simbolo, yung 3 angels message dati, nakatrompeta pa, loud voice. We have the responsibility to shout the message of warning, mga kapatid. Kung titignan natin yung 3 angels message, may warning doon. Naguho ang dakilang Babylonia. That is a warning. So mga kapatid, even in the kahit pa nung panahon ng Ehipto, so itong pledge ay ipinagkaloob ng Diyos sa mga taong hindi naniwala at sumunod sa salita ng Panginoon. So kahit pa sa ating ngayon panahon mga kapatid, God will protect His people from the pledge. So iingatan at poprotektahan ng Diyos ang kanyang bayan kahit sa present and the last days
pledge mga kapatid, iingatan talaga ng Diyos yan. Kaya mahalaga na ang isang tao ay na kay Kristo palagi mga kapatid, araw-araw ng ating buhay. So yun lang po, Mr. Chair, salamat po. Salamat po. Amen. Brother Rodel, bigyan na natin sa ating lest we forget. Opo, ang ating pong reading, ang naka-sketch po ay si Pastor Danji Cayetano. Yan. Tapos po niya, siya na rin po ang magpe-pray at pupunta na po tayo na sa History of SDA Church. Ito po ay part 2 na. Tapos na po tayo doon sa part 1. Oo nga. Andiyan po ba si Pastor Danji? Paano kung wala? Si Pastor Melvin. Si Pastor Melvin kasi may magandang gadget siya, device na ginagamit yung mga materials. Hilingan natin si Brother Melvin sa pag-facilitate ni Brother Melvin. Magkapatid yan dalawa na yan Okay po, pass. Wala po si Daddy? Wala po Pastor, wala. Pastor Melvin, lalayo sa Kung wala, screen. okay. Yun na lang ang gadget natin, araw-araw. Sige po, Pastor. Ingat po kayo, Pastor, sa paglalakbay. Ingat. Yes po, ingat po. Pastor Kuya Mel, pwede pa share? Opo. Ilalagay ko sa screen tapos basahin niyo po. Opo. Ito na. I-share lang natin. Naka-co-host ka naman, Okay. Opo, nakakuha po. Yan. Ngayon po ay June 16. Isang sarili nilang institusyon ng reforma sa kalusugan. Ito na nga yung binabanggit ni Brother Jonathan. Yeah. Sabi sa Mateo 25, 39 to 40, at kailan ka namin nakitang may sakit? At sasagot ang hari at sasabihin sa kanila, katotohanang sinasabi ko sa inyo, yamang ginawa ninyo ito sa isa sa pinakamaliit sa mga kapatid kong ito, ay sa akin ninyo ginawa. Yan. So ito po yung laman ng ating pong baka ating malimutan. So sabi po dito, malaki ang naging bahagi ng pagpapagaling sa ministeryo ni Kristo sa lupa. Ganon din sa Adventismo. Ngayon ay nagtataguyod ito ng isang sistema ng halos 800 institusyong may kaugnayan sa kalusugan sa buong mundo. Totoo naman po yan. Maraming impact yan sa ating sa buong sanlibutan, yung ating mga ospital. At sabi po dito, nagsimula ang napakalaking sistemang iyon sa pangitain sa reformang pangkalusugan ni Ellen White noong Disyembre 1865 at sa kanyang panawagan para sa isang Adventistang institusyon ng reforma sa kalusugan noong Mayo 1866. Tulad sa health reformer, ang tugon ng iglesia ay agaran at mapuwersa. Binuksan ng mga Adventista ang kanilang Health Reform Institute sa Battle Creek, Michigan noong Setyembre 5, 4 na buwan lamang pagkatapos ng sesyon ng General Conference. Napakabilis Sige po. Siyempre, ang inaugurasyong nito ay hindi lubhang kahanga-hanga na may 2 doktor, 2 taga-silbi sa paliguan, isang nurse na hindi pa nasanay, 3 o 4 na katulong, isang pasyente, anumang mga sagabal at isang malaking pananampalataya sa inaharap ng institusyon at sa mga prinsipyo kung saan ito naitatag. A humble beginning, mga kapatid. Sige po. Isang tala mula kay James White na inilathala sa paglilingkod sa napahina ng Setyembre 11, issue ng review ay nagpahayag ng kagalakan sa mabilis na pagtugon ng iglesia at ng mga miyembro nito. Kailangan lang nating lingunin ang ating komperensya noong nakaraang Mayo. Wala pang 4 na maiksing buwan ang nakalipas para sa panahon ng unang pagkakaroon ng praktikal na anyo ng bagay na ito sa ating mga kapatiran. Ngayon, nagkaroon tayo ng isang mainam na lugar, mga gusaling handa ng gamitin, isang maasahang pangkat na mga tagapaglingkod, 2 numero ng isang periodikong pangkalusugan na nailabas na may listahan ng subscription na dumoble sa loob ng nakaraang ilang linggo, isang halagang malapit sa $11,000 na nakasubscribe na para sa stock sa proyekto at ang institusyon ay nabuksan
at nagsimula na ang mga operasyon. Yan po. Walang ibang proyektong ginawa ng mga taong ito ang mas kinakitaan ng malinaw na pagkilos ng kamay ng Panginoon kaysa bagay na ito. Kasi lumago talaga mga kapatid, talagang ginabayan ng Panginoon. Ang maliit na institusyong iyon ay maaring nagkaroon ng hamak na simula. Ngunit susunod na 35 taon ay lalago ito bilang isa sa mga nangungunang institusyon ng pangalagang pangkalusugan sa buong daigdig. Yayamang ito ay binago ni J.H. Kellogg na maging Battle Creek Sanitarium. Samantala, ang misyong pag-iral nito ay naging saksi sa isang lumalawak na pagkaunawa. Pasok doon sa bilog. Pagkaunawa sa misyon ng mga Adventista at narapat lamang ang mensahe ng talinghaga sa Mateo 25:31-46 ay nais ng Diyos na ang kanyang bayan ay magkaroon ng panlipunang malasakit sa mga pangangailangan ng iba. Bakit mga kapatid? Dahil ang sabi ni Jesus, kung ginamot natin ng ibang tao ay sa kanya rin natin ito ginawa. At kailan ka namin nakitang may sakit, ang sabi diyan, at sasagot ang hari at sasabihin sa kanila, katotohanang sinasabi ko sa inyo, yamang ginawa ninyo ito sa isa sa pinakamaliit sa mga kapatid kong ito, ay sa akin ninyo ginawa. So ito po yung parable ng ating Panginoong Hesus, no? Sinabi niya dito sa Mateo 25, kung anong ginawa natin sa ating kapwa, ginawa rin natin sa ating Panginoon. Kaya yung pagpapagaling na ministeryo ay sa atin din sa Panginoon din natin ito ginawa. Kaya purihin ng Panginoon, yung pong humble beginning ng Seventh Adventist tungkol po sa health reform ay hanggang ngayon ay nakita natin na talagang lumago at maraming nabibinipisyuhan. At patuloy nating idalangin na patuloy pa itong lumawak mga kapatid at sama-sama tayo na magkaroon ng malasakit din sa napakaraming mga tao sa ating pong paligid. Okay. So happy God first morning po sa inyo pong lahat. Pastor, purihin ka na, Pastor. Sige po, tayo po yung manalangin. Panginoong Diyos, kami nagpapasalamat sa paggabay niyo po kila Ellen G. White noong sila ay nagsisimula na magtaguyod ng health reform ng pangkalusugan ng ospital. Amin pong dalangin, Panginoon, ang bawat isa sa amin na pagkuhanan itong ng inspirasyon na kahit sa mga maliit na pasimula, kayo po ay nariyan upang ito'y palawakin. Tulungan niyo po kami, Panginoon ko, na patuloy na gumawa sa inyong bukiran, sumulong, at kayo po ang aming sasampalatayanan palagi na siyang nagbibigay buhay at lakas sa bawat isa. Salamat, Panginoon, sa pag-ibig niyo po sa amin at sa pagdinig ng aming dalangin sa banal na pangalan ni Jesus. Amen. Amen. Father Rodel, pe-play muna natin yung history ng church. Opo, Pastor. After nito, yung testimony na nakagayak. Okay, Sai? Wait lang. So, let's see. All right. After Jesus returned to heaven, his disciples remained with the awesome task of taking the gospel to the whole world. Filled with the Holy Spirit, these men and women proclaimed the message they had received with boldness and power, reaching out to all corners of the then known world. But it was not without great opposition, first from the Jews, then from the Roman state. Many Christians were faithful to the point of death, suffering torture and humiliation from cheering onlookers at the Circus Maximus and Colosseum in Rome and throughout the empire. However, the blood of the martyrs only paved the way for the further spread of the gospel. After years of persecution by the Roman emperors, one of them, Constantine, professed conversion to Christianity in 312 AD. Now Christianity became popular, but it resulted in many pagan practices and symbols entering the church, particularly in Rome. The Bishop of Rome assumed more and more power and authority,
and began to oppose and oppress all who recognized Jesus alone as the head of the church and who accepted the to shine in the darkness. God was still in control, and he began to raise up men like Wycliffe, Huss, Tyndale, Luther, Calvin and Zwingli to stand for his truth. They stood for the Bible alone, faith alone and Christ alone. In 1798, in fulfillment of Bible prophecy in the book of Daniel, the religious and political supremacy of the Roman Church was temporarily reduced when General Berthier removed Pope Pius VI from his throne. Consequently, in the decades that followed, there arose a great awakening of interest in the prophecies of Daniel, and many were convinced Jesus was soon to return. In the United States, the Baptist preacher William Miller was joined by hundreds of other preachers in their expectation of the return of Jesus in 1844. However, when Christ did not return in 1844, further Bible study led a small group to discover that Christ's ministry in the heavenly sanctuary was an explanation for their great disappointment. They discovered that the Bible taught that the seventh day was the Sabbath that Jesus had set aside for his people. Slowly they came to understand that their mission was to preach the three angels' messages of Revelation 14. Their goal as Seventh-day Adventists was to preach with power the everlasting gospel and to prepare the world for Christ's return. More than 160 years have now passed. Years that have brought 2 world wars, numerous military campaigns, financial depressions, the rise of atheism and secularism, as well as a booming world population, with natural disasters increasing in frequency and intensity. Today, the Church's mission and message is more relevant and urgent than ever in its history. Jesus is coming soon, and the world must be warned. Prepare to meet your God. Amen. Amen. Yeah. Amen. Rodel, please. Tayo po ay nasa part 3 na. Dadako po tayo sa 200 days celebration at meron pong magte-testimony. Ang naka-assign po ay si Adoracion. Balenas. Andyan po ba? Pastor Joey De Ocampo. Pastor Joey De Ocampo po yung pangalawang magte-testimony. Ang una po ay Dito po Sister Adoracion. Adoracion. Opo, Pastor. Dito po ako. Open po nung cam. Sige po, Pastor. Mag-umpisa na po ba, Pastor? Medyo madilim lang kasi walang ilaw ngayon dito sa amin. God first morning po sa ating lahat mga kapatid. Ako po ay mag-experience tungkol sa aming naranasan simula nung kami ay nagbigay ng COP. Ako po ay dating Adventist na since birth kasi pinanganak po ako ng mga magulang ko na sila ay Adventist na. So simula nung ako ay nagkamalay, ang aking mga magulang ay nagbigay din po ng tithes. Alam ko po yun, nagbibigay sila. Ang aking mga magulang ay farmer lang. Kami naman, mga bata niya noon, nung maliit pa kami, binibigyan kami ng pang-offering. Wala kaming tithes. So nasanay na kami na may offering, pero hindi ko alam kung ilang percent yung ibibigay. Kaya nung ako ay lumaki na rin, nasanay na rin ako magbigay ng tithes at offering according to my will. Yung galing lang sa puso ko, yung taos lang sa puso ko. Pero nung kami ay nag-assign sa Rizal, Agbanawag Rizal yata yon. Nung Area 2 Fellowship, ang aming speaker po noon ay si Pastor Jerry Estabillo. Nung panahon na yon, siya po ay isang stewardship director ng NPOC. Doon niya po, ang kanyang message po ay patungkol sa pagiging tapat, about stewardship po nung panahon na yon. Noong panahon na yon, hindi pa po kami nagbibigay ni Dad ng 10%. Basta pag may pera kami, magbigay kami ng tithes
at saka yung offering namin. Pero hindi siya sasabi na 10%. Nung inexplain po ni Pastor Jerry yung tungkol sa pagbibigay at pagiging tapat, dahil maliit lang yung sahod ng aking mister, nagbibigay pa rin po kami pero hindi pa po siya 10%. Hanggang na later on, kasi sabi ko kay Dad, subukan natin maging tapat katulad yung experience ni Pastor Jerry. Tapos nagsubok po kami mga kapatid, parang naranasan ko yung sobrang hirap. Naranasan namin ni Dad yung sobrang hirap. Sabi niya, hayaan mo lang, importante nakabigay tayo sa Panginoon. Pero alam mo mga kapatid, simula nung nagiging tapat kami, naranasan namin yung pinakamahirap. Tapos, hindi lang namin namalayan na parang doon sa naranasan namin na hirap, nakaranas na kami ng parang luwang na sa buhay. Yung hindi naman yung pero marami yung nagbibigay sa amin. Kasi ang experience ni Pastor Jerry, subukan niyo ang Panginoon. Nung siya daw nagsubok, hindi na daw siya nagbibili ng bigas, hindi na siya, kung maya-maya may magbigay daw sa kanya ng kung mga ano-ano. Tapos parang nung naranasan namin yung hirap, sabi ko parang hindi, sa isip ko lang yun, hindi ko sinabi kay Dad. Sa isip ko, sabi ko parang hindi naman yun totoo. Tapos, nung hindi ko na matiis, sabi ko kay Dad, bakit parang hindi naman totoo? Sabi niya sa akin, hayaan mo, huwag mong iano yung Panginoon, basta tayo, maging tapat tayo. Kaya simula noon, nagpatuloy na kami ni Dad ng pagbigay ng 10%. Tapos nung si Dad ay medyo lumaki-laki na konti yung kanyang sahod, nagsabi na ako sa kanya, taas-taasan na rin natin yung mga bigay natin, sabi ko ng ganon. Pagkatapos kapag kami po ay mga may blessing na matatanggap na binibigay ng mga kapatid, bali binabayaran po namin yon. Example, bigyan kami ng isang kaban na bigas, magbayad po kami nun kung ano yung amount ng bigas. Kung masarap-sarap siyang binigay sa amin, medyo malaki-laki din po yung bayad namin, tapos nagbibigay din po kami ng tithes. Tapos pinag-pray po namin ang nagbigay sa amin ng blessing, pinag-pray po namin, tapos kasama yung tithe namin, nagpipray po kami ni Dad. Hanggang sa katagalan, siya ngayon mga kapatid, simula nung nakaraang buwan, kami po ni Dad ay nagbibigay na ng 20% kasi sabi ko, hindi naman tayo nagkulang kahit may mga bayaran tayo ngayon kasi sa ngayon, biniyayaan po kami ng Panginoon nang magamit namin para sa ministry. Sabi ko, hindi naman tayo nagkulang, in-upgrade pa ng Panginoon yung ating buhay dahil nagtapat tayo at na-prove na natin yung katapatan niya sa Kanya. Sabi ko sa Kanya, magbigay na tayo ng 20% sa Kanyang offering, sa aming offering dalawa. Hindi man kami makabigay monthly every Sabbath ng aming tithe, pero sinisecure namin na every Sabbath nagbibigay kami ng COP namin. Sabi ko kay Dad, i-sacrifice natin, hindi na tayo magkain ng mga masasarap na pagkain, mga masustansya na lang na pagkain na ang ating kainin, pero masarap doon sa dati nating lifestyle, sabi ko sa kanya. Kasi kung magbili pa tayo ng mga masasarap na pagkain, hindi naman siya masyadong masustansya, dito na lang tayo sa mga maha-harvest natin, magluto. Kaya ngayon, simula nung sabi din ni Dad, maging example tayo, magbigay tayo sa bawat church na ating mapuntahan ng COP. Kaya sabi ko kay Dad, okay, walang problema. Kasi ako wala naman akong hanap buhay. Kung minsan nagtitinda lang ako ng suya, yung mga tokwa. Kapag makatinda po ako doon po sa aking tinda, nagkuha po ako ng 10% at saka 20%. From the start, nagkuha po ako ng 20%, sabi ko ng ganon sa sarili ko. Kasi baka hindi maubos yung aking paninda, pero sa awa ng Panginoon, maubos na naman palagi. Kaya purihin ang Panginoon dahil tinutulungan niya kami na magbigay ng karapat-dapat na para sa Kanya. Sinasauli namin ang para sa Panginoon. At dinadalangin ko na in the long run, tulungan pa rin kami ng Panginoon
at mapataas pa namin sa 20% or 30% ang aming bigay sa Panginoon bilang COP. Yun lang po at happy God first morning. Amen. Amen. Maraming salamat, Sister Adoracion. Amen. Kahit po na-inspire yung inyong nabuong faithfulness sa Panginoon. Amen. Amen. Salamat po. Mr. Joey. Wala bang special number muna dyan? Kakanta si Pastor Nelson. Si Pastor Nelson kakanta. Okay. Okay, salamat po sa pagkakataon na ako po ay magpapatuto. Pag pinag-usapan po yung stewardship, ako po ay talagang saludo dyan at isa po ako sa mga advocate ng stewardship. Bata pa po ako ay naririnig ko na yung kahalagahan ng tinatawag nating ikalawang ikapo. Yung aking lolo ay laging sinasabi po sa amin yan. Talagang kinamulatan ko na po yan. Kaya hindi na po iba sa akin yung tinatawag na tithes and offering, yung unang ikapo at saka ikalawang ikapo, ika nga. Lagi kong naririnig po yan sa aking lolo. Dumating nga sa isang punto na yung umatin tayo ng seminar sa Lipa, si Pastor Rocky pa at ang stewardship director noon. Medyo mahigpit po sila sa mga manggagawa noon sapagkat ang gusto nila, ang mga asawa ng pastor ay mag-resign pa para makapag full-time sa ministry. Tumayo ako, sabi ko kay Pastor Roque noon, sabi ko, bakit niyo pinagre-resign yung mga asawa ng pastor? Samantalang may mga trabaho yan. Sa halip na mayroon silang maibibigay na maging katulungan sila sa pagpapaunlad ng iglesia sa larangan ng pananalapi. May babalik nila yung ikapo, may ibabalik yung offering pagkatapos pagre-resignin. Yun yung tanong ko sa kanila noon. Praise the Lord ngayon sapagkat ang ating mga administrators ay open na sila sa ganyan. Na ang ating mga asawang may mga trabaho ay financially sa church nakakatulong sila, na ibabalik nila yung ikapo nila at nakakapag-offering sila. So another thing mga kapatid ay bagamat ganon, yung ako ay naging mindful sa stewardship program ng ating church. Hindi ako ganun ka-intentional sa pagtuturo nito. Pero noong inilunsad ang Combined Offering Plan program, 10% or more, naging intentional ako sa pagtuturo. Naging talagang bawat pagtayo sa pulpito, hindi nakakalimutan yung pagdidiin na kahalagahan ng pagtatapat at pakikibahagi dito sa tinatawag nating Combined Offering Plan. Dahil doon nakita ko sa intentional kong pagtuturo sa bawat iglesia, distrito na aking napupuntahan, nakikita ko na mayroong impact. Kasi ang mga kapatid nagiging mindful na rin sila kung ano ang kanilang magiging bahagi bilang kaanib ng iglesia sa larangan ng pakikibahagi sa paghandog, lalong-lalo na dito sa tinatawag nating 10% or more. Nung ako po ay isinugo ng ating pong presidente at ng ating pong stewardship director sa Bulacan in place of Sir Joel, itinuro ko po ito at sinubukan kong pulsuhan sa kanila yung Combined Offering Plan at marami na rin po, kaya lang hindi pa masyadong naintindihan kung ano ang Combined Offering Plan. Muli po nating ipinaliwanag sa kanila
yung combined offering plan na yun kasi marami pa rin silang practice na offering dito, offering doon. Kumbaga nahahati-hati pa rin. Last Sabbath po, nasa Tarlac ako. Ganon din po. Meron pong lumapit sa akin. So, ang sabi po sa akin ng isang kapatid ay, Pastor, yung po bang offering ko, nag-set po ako ng 10% offering. Kaya lang, nag-o-offering pa po ako na hindi ibinibigay sa church, pero ibinibigay sa children ministry. Sabi ko, yung intention mo at motive mo ay napakaganda. Kaya lang, mali yung implementation nito sapagkat kung yung 10% na sinet mo sa offering ay babawasan mo, hindi magandang paraan. Kaya sabi ko, siguro, kung nagplan ka ng 10%, huwag mong babawasan yun. Ibigay mo yan. At kung mayroon kang ibibigay sa children ministry, yan yung initiative mo na lang. Sabi ko sa kanya, initiative mo na lang. So, ibig sabihin mga kapatid, yung ako mismo, yung mind ko, yung puso ko, ay nakalublob na sa tinatawag nating Christ, itong combined offering plan natin, na ang sinisintruhan nito ay walang iba kundi si Kristo sapagkat lagi nga nating naririnig yung Christ our partner, Christ our provider. Personally mga kapatid yun, naging intentional ako sa pagtuturo ng Christ, stewardship at saka combined offering plan. Siguro hanggang dumating si Kristo, yan na ang magiging bahagi natin. Akayin ang mga kapatid sa katapatan at maging kabahagi sa malawak na paglilingkod sa gawain ng ating Panginoon. Pag pinag-usapan po natin yung aking share, okay, kami po ay 10% or more. Yun po yung amin pong bahagi sa pagkakaloob po o pakikisangkot sa combined offering plan. Magandang umaga po at happy God first morning. Man. Maraming salamat po. Pastor Joey, salamat po. Sister Ador. So, napakagandang pakinggan mga kapatid ang patotoo ng atin pong mga manggagawa at mga kapatid patungkol po katapatan sa Diyos. So, ang nagtetestimony po dito mga kapatid ay yung talagang regular ng dumadalo ng God First. Kapag sinabi natin nadalo regular, maaaring meron na silang malaking na buong pag-ibig sa Panginoon na ipapahayag, ipagpapatotoo sa ating pong God morning. Pangalawang nagpapatotoo po ay ang ating manggagawa na siyempre sila po yung nagtuturo ng stewardship, paano po yung sinasabuhay at paano itinuturo ang stewardship sa mga kapatid. So yun po mga kapatid. So bukas ay meron pong panibagong magpapatotoo muli. So kita-kita po sa mga kapatid sa mga magpapatotoo. So back to you, Joel. Okay, salamat po, Pastor. Tayo po ay dadako na sa part 4. Reading and reflection on yesterday's Council on Stewardship. Ito po yung ating refleksyon doon sa binasa kahapon ng ating kapatid. Ang binasa po kahapon ay nawawasak ang tunay na kagandahang loob kung naaalala po ninyo. Kaya open na po para po sa refleksyon doon sa reading kahapon. Kasi ang sabi po doon sa reading kahapon, ang mga tao na kung ihahambing sa iba ay maralita, sa kadalasan ang siyang malaki ang nagagawa sa pagtataguyod ng gawain ng Diyos. Sila ay mapagbigay sa kakaunting tinatangkilik nila. Pinalalakas nila ang kanilang mga damdamin ng patuluyang pagkakaloob kapag ang mga pangailangan ay halos hindi masapatan ng kinikita. Ang pagkagiliw sa kayamanan ng lupa ay walang lugar upang palakasin. Kaya pinakita po dito na ating COS na ang iba ay maralita ay kadalasan ay siyang malaki ang nagagawa sa pagtataguyod ng gawain ng Diyos. Ang sabi pa,
Ngunit marami kapag nagpasimula ng mag-ipon ng kayamanan, ang nagbibilang ng mga araw kung gaano katagal nila mahusto ang gayong halaga. Sa kanilang pagkagahaman sa kayamanan, nakaliligtaan nilang maging mayaman sa Diyos. Ang kanilang pagkakaloob ay naiiwanan ng kanilang pagtitipon ng kayamanan. Kaya dito po mga kapatid ay pinapakita na ang ating pagtitipon ay doon sa kayamanan sa langit na hindi kinakalawang, na hindi nasisira. Kasi sa paglaki ng kanilang pagkagiliw sa kayamanan, ang kanilang mga pagmamahal ay natalian doon. Ang paglaki ng tinatangkilik ay nagpapalakas ng kanilang pagnanais na magpayaman pa. Hanggang kanilang maisip na ikasampung bahagi ng Diyos ay mabigat at hindi matuwid na buwis. Kung ang mga kayamanan ay lumago, huwag ninyong ilagak doon ang inyong puso. Marami ang nagsabing, kung ako lamang ay kasing yaman ni Ganoon, dadagdagan ko ang aking kaloob at kabangyaman ng Diyos. Wala akong ibang gagawin kundi iukol ang aking kayamanan sa pagpapasulong ng gawain ng Diyos. Sinubok ng Diyos ang ilan sa mga ito sa pagbibigay sa kanilang kayamanan, datapwat kasabay ng kayamanan ay ang malalakas na tukso at ang kanilang pagkakaloob ay maliit pa kaysa panahon ng kanilang kahirapan. Kaya ito po yung kahapon na binasa sa Councils on Stewardship. Kaya baka meron pa pong gustong mag-reflect doon sa binasa kahapon. Rodel. Brother Rodel. Apo? Maraming salamat po. Pwede po ako? Pastor Jerry po. Sige po, Pastor. Apo, naglalakbay na po ako eh. Kabiyahe po. Sige po. Nares kami ni Pastor Nelson. Ayo, ingat sa biyahe. Mga kapatid, habang akin po itong binabasa kagabi pa at kaninang madaling araw, naiisip ko po kayong lahat mga kapatid na nandito po sa ating grupo na regular na dumadalo. Alam niyo po yung naiisip ko, kanina si Sister Adoracion ay isa siya sa mga magagandang halimbawa nitong kabaligtaran nitong sinasabi sa lesson natin. Hindi po mayaman si Sister Adoracion no? Hindi siya mayaman sa hinahangad na kayamanan ng maraming mga tao na nakaabot na rin po sila doon sa hangad na yon na maging mayaman. Literally ay may kaya talaga ng higit. Angat ng higit isa kay Sister Adoracion. Si Sister Adoracion ay natutunan niya na sa kabila ng mahirap niyang kalagayan ay magtiwala sa Panginoon sa pamamagitan po ng pagtaas ng kanyang commitment ng pagbibigay. Hindi madali yun mga kapatid, yung 20%, mahirap po yun mga kapatid, napakahirap po nun. At si Sister po ay nakita nyo naman po, parehas kami ng experience. Entras mong inilalaki ang iyong commitment sa potensyal ng pagbibigay, ay nakikita mo na parang wala naman nangyayari sa simula, no? Parang wala naman. Ang talagang binabago ng Panginoon doon ay hindi po yung pangarap na tayo po ay lumuwag sa material na bagay. Yung hinahangad ng marami kung magiging kasing yaman lang ako ni ganyan, ni ganon. Kung ako lang sana yan, yung mayaman na yan. Ay mga ganon yung sinasabi po ni Sister White na yan. Hindi man tayo ganoon, mga kapatid, sa simula ng ating pong pagpapractice ng commitment, ng pagtataas ng ating pong potensyal, ay naniniwala po ako na nabuo na po sa atin yung pagtitiwala na hindi tayo pagkukulangin ng Panginoon. Hindi man tayo angat sa buhay, hindi tayo ginhawa na katulad ng iniisip natin na ginhawa na mayroong 3 sasakyan, ginhawa ng mayroong, alam niyo na, punong-puno ang rep araw-araw, pero sabi nga ni Sister Adoracion,
puno naman ng mga hindi malulusog na pagkain. Eventually, may mga ganyang uri ng lifestyle, yung pamumuhay na sana ay may malaking potensyal na ibigay sa halip ay pangsarili ang ginagawa, ay mapupunta lang doon lahat ang kanilang pinagpagalan doon sa mga kalugihan na sinasabi natin. At sa katapusan ay maririnig natin sa mga bibig ng ilan na kung sa simula pa lang ay dinesisyonan ko na yan, hindi na sana ito napunta pa sa ospital, itong perang ito hindi na sana napunta pa sa pambayad ng ganyan, na napunta pa sa walang kakwenta-kwentang bagay. Alam niyo mga kapatid, yun po yung huli na pagre-realize. Hindi po tungkol sa marami at kaunti na hinahawakan ang usapin ng pagtatapat po mga kapatid. Ang usapin po talaga ay tungkol sa pagtitiwala. Hindi po ito tungkol sa mabibigay ninyong malaki o kaunti. Kung talagang nagtitiwala ang bawat isa, lalo tigit sa iglesia, ay nakabuo sila talaga ng tiwala sa Panginoon, ay maraming mangyayari na maganda sa gawain ng Diyos at pakinabang ng bawat isa sa atin na maginhawang kahit walang tawag dito, hindi yung kayamanang hinangad natin sa lupang ito'y hindi ganun kalaki. Nasa Diyos yun. Kung palakihin ng Diyos yan, nasa Kanya yun. Siya naman po ang may-ari. Pero ang mahalaga po doon ay maginhawa ang buhay na nagtitiwala sa Panginoon. Na nalalaman natin hindi tayo pagkukulangin sa lahat ng bagay. Alam niyo mga kapatid, huli na lang po, napapansin ko talaga ito ay aktibong gumagawa ang Diyos sa gitna natin lahat. Sa panahong ito, hindi niyo ba napansin? Hindi niyo ba na-appreciate? Nitong nakaraang mga pang-2 linggo na, yung series ng ating pagbabasa ng Bible tungkol sa Egypt, yung series nitong ating Counsels on Stewardship, yung series ng ating advocacy tungkol po sa testimony, magkakadugtong mga kapatid, related na po lahat. Alam po, ito po ay maaaring isa na sa mga final message ng Panginoon. I look at that mga kapatid. Isa ito sa mga blow na ipinaparating na ng Panginoon sa atin na magpalambot na tayo ng ating mga puso at magdesisyon na lakihan ang ating ekspresyon ng pagmamahal sa araw-araw na ating pong buhay. Palagi nating gawing kahalili o kapartner ang Panginoon sa gawain natin. At sana mga kapatid, makita natin yan sa pag-unlad ng gawain ng Panginoon. Jesus is coming soon, mga kapatid. Jesus is coming soon. And let us all dedicate and consecrate our lives to Him in all areas of our lives. Pagpalain kayong lahat ng Panginoon mga kapatid at salamat po sa nabuo ninyong mga dedikasyon at pagpapalang at mga pagpapahalaga sa mga gawain na inihatag sa Panginoon. Maging malusog kayong lahat mga kapatid at sa lahat po sana ng ating mga ginagawa, pagpalain tayo ng ating Panginoon. Amen. 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 Salamat po, Pastor, sa reflection. Amen. Sir Jerry. Amen. As of 5:21 a.m. po sa Zoom, meron tayong 119, CLPM 58, AM 12, DM 21 at YouTube 4. Kaya salamat po. Tayo po ngayon ay dadako na sa part 5, Counsel on Stewardship Reading. Ito po ay gaganapin ni Sister Yvonne Paz. At siya na rin po yung benediction natin mamaya after United Prayer. God first video po.
Gaano kalaki dapat ang aking handog? April 27. Pinalapit niya sa kanya ang kanyang mga alagad at sinabi sa kanila, "Katotohanang sinasabi ko sa inyo na ang dukhang balong ito ay naghulog ng higit kaysa lahat ng naghuhulog sa kabangyaman. Sapagkat silang lahat ay naghulog mula sa kanilang kasaganaan, ngunit siya sa kanyang kasalatan ay inihulog ang lahat ng nasa kanya, ang kanyang buong kabuhayan." Marcos Kapitulo 12 versikulo 43 hanggang 44. Nang dalhin ng balo ang kanyang handog sa templo, gumawa siya ng dalawang pagpapasya. Una, dapat masangkot sa kanyang handog ang malaking sakripisyo. At pangalawa, pumili siya kung anong porsyento ang kanyang ibibigay bilang handog. Paano natin nalaman? Sinabi ni Jesus na nagbigay ang balo ng higit kaysa sa iba. Kung ang laki o dami ang pamantayan, hindi siya makapagbibigay ng higit sa ibinibigay ng iba dahil sinasabi ng Biblia na nagbigay sila ng malalaking halaga ng salapi. Sa kabilang dako naman, kung porsyento ang pamantayan ng kanyang paghahandog, kung magkagayon ay tama ang pahayag. Nagbigay siya ng 100% ng kanyang tinatangkilik, at higit na mas mataas kaysa lahat ng porsyentong ibinalik ng araw na iyon. Nagkomento si Ellen G. White sa kwento. Ang sabi niya, kaya itinuturo niya na ang halaga ng kaloob ay tinataya hindi sa halaga kundi sa katumbas na ibinigay at sa moibong nagodyok sa nagbigay. Acts of the Apostles, Pahina 342. Sa pag-iikapo, ang Diyos ang pumili ng porsyento. Ang salitang ikapo ay nangangahulugang 10% ng kinita ng tao. Ibinibigay ng Diyos ang kalayaan sa mga mananamba na pumili ng porsyento ng ibabalik. Mababasa natin sa Deuteronomio Kapitulo 16 versikulo 17, "Bawat isa sa inyo ay nararapat na magdala ng handog sa Panginoon ayon sa pagpapalang ibinigay sa kanila ng Panginoon na inyong Diyos." Napansin mo ba ang salitang proporsyon o katumbas? Maaaring panapanahong sinusuri ang porsyento ng handog ayon sa pagpapala ng Diyos sa ating pananalaping pamumuhay. Ang mga sumusunod ang maaaring mabuting pagbubuod. 1. Ang mga handog at ikapo ay dapat ipagkaloob sang-ayon sa porsyento. 2. Ang Diyos ang pumili ng porsyento ng ikapo, at ang mananambahan ang pumipili ng porsyento ng handog. 3. Hindi dapat ibinibigay ang mga handog at ikapo ng pabigla-bigla o hindi pinag-iisipan. 4. Hindi ko mababago ang porsyento ng ikapo dahil naitatag na ito ng Diyos. Gayunpaman, dapat lagi akong sabik na dagdagan ang proporsyon o katapat na handog na ibinibigay sa gawain ng Diyos. Panawagan. Sa araw na ito ay nais kong anyayahan kayong manalangin at pumili kung anong porsyento ang inyong handog. Kung nakapagbalik na kayo ng mga handog batay sa porsyento, maaari kayong manalangin papanatilihin ang piniling porsyento o dadagdagan ito. Isa ito sa mga paraang ilagay ang sarili sa huli at ang Diyos sa unahan. Amen. 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 Amen po. So si Sister Yvonne Paz, kayo na po Okay yung po. babasa. God first morning po sa bawat isa. Tayo po ngayon ay nasa Kabanata 44, paragraph 1. Ang sabi po, walang kabuluhang nagpapanggap. Ang kasulatan ay nag-uulat na malaking pulutong ng mga nagpapanggap, ngunit hindi naman tagaganap. Marami ang nag-aangkin ng pananampalataya sa Diyos, ngunit tinatanggihan naman siya ng kanilang mga gawa. Ang kanilang pagsamba sa bahay, lupa ay nagbibigay tatak sa kanila,
bilang mananamba sa Diyos-Diyosan at mga napahiwalay. Ang kasakiman ay pag-iimbot, sa gayon ay pagsamba sa Diyos-Diyosan. Excuse me. Marami na naglagay ng kanilang pangalan sa aklat ng iglesia bilang nananampalataya sa Diyos at sa Biblia ang sumasamba sa kanilang mga tinatangkilik na ipinagkatiwala sa kanila ng Diyos bilang kanyang mga tagapag-ingat. Hindi man sila hayagang yumuyukod sa mga kayamanang ito, ngunit sa katunayan ay sumasamba sila roon. Mga tagasunod sila ng Mammon. Sa mga bagay ng sanlibutan ito, inuukol nila ang pagsambang dapat lamang sa manlalalang. Siyang nakakikita at nakaalam ng lahat ay nag-uulat ng kanilang huwad na pagpapanggap. Mula sa katawang templo ng makasanlibutang Kristiyano, ang Diyos ay nawawalan ng lugar upang lalong maging maluwag sa mga makasanlibutang prinsipyo. Ang salapi, ang kanyang Diyos, ito ay dapat sanang paghahari ni Jehovah. Ngunit siyang pinagkatiwalaan nito ay tumatangging padaluin ito ng mga gawa ng kagandahang loob. Kung ito ay ginagamit niya sang-ayon sa ipinanukala ng Diyos, ang insenso ng kanyang mabuting gawa ay papanhik sa langit at mula sa libu-libong mga nahikayat na kaluluwa ay maririnig ang mga awit ng pagpupuri at pasasalamat. Upang pasulungin ang kaharian ng Diyos sa paggising sa mga patay sa kasalanan at pagsalangsang sa pagsasalita sa mga makasalanan ng nagpapagaling na pag-ibig ng tagapagligtas. Sa mga ito dapat magamit ang ating mga salapi. Ngunit kadalasan ay nagagamit lamang sa kaluwalhatian ng sarili. Sa halip na siyang maging paraan ng pagdadala ng kaluluwa sa pagkaalam ng katotohanan ng Diyos at ni Kristo, sa gayon ay nakapag-uukol ng papuri at pasasalamat sa Kanya na tagapagbigay ng lahat ng kabutihan. Ang mga kayamanang ito rin ang siyang ginagamit upang padiliman ang kaluwalhatian ng Diyos at nagpapaalis ng tanawin ng langit. Sa maling paggamit ng salapi, ang sanlibutan ay napupuno ng masasamang gawain. Ang pintuan ng isipan ay isinasara sa pagkakilala sa manunubos. Ipinapahayag ng Diyos, akin ang pilak at akin ang ginto. Nag-iingat siya ng masinop na tala ng bawat anak na lalaki at babae ni Adan, na tinitingnan kung paano nila ginagamit ang kanyang mga kayamanan. Ang mga tao sa sanlibutan ay maaaring magsabi, ngunit hindi naman ako Kristiyano. Hindi ako nag-aangkin ng paglilingkod sa Diyos. Nangangahulugan ba itong mas magaan ang kanilang kasalanan sa pamamagitan ng pagbabaon nila ng kayamanan ng Diyos sa mga makasanlibutang gawain sa pagsunod sa makasariling hangarin? Nagsasalita ako sa inyong hindi nakakikilala sa Diyos na maaaring makabasa ng mga pangungusap na ito, sapagkat sa kalooban ng Diyos ay maaaring mapaabot ito sa inyo. Ano ang inyong ginagawa sa mga lakas ng katawan at isipang ipinagkaloob sa inyo? Napananatiling mo ba ang iyong sarili sa isang gumagalaw na makinarya? Sinabi ba sa iyo ng Diyos sa isang salita lamang na ikaw ay dapat mamatay at mawalan ng lakas sa kamatayan? Sa bawat araw, bawat sandali, ang Diyos ay gumagawa sa pamamagitan ng kanyang walang hanggang kapangyarihan upang panatilihin kang buhay. Siya ang nagkakaloob ng hininga ng buhay sa iyong katawan. Kung ang Diyos ay magpapabaya sa tao gaya ng pagpapabaya ng tao sa Diyos, ano ang mangyayari sa lahi ng tao? Ang dakilang manggagamot ay may malasakit sa mga gawa ng kanyang mga kamay. Inihaharap niya sa tao ang panganib ng pagsasara ng pinto
ng kanilang mga puso sa tagapagligtas at nagsasabing, manumbalik kayo, sapagkat bakit kayo mamamatay? Yan po ay hango sa Review and Herald, date May 23, 1907. Yan po ang ating COS reading sa umaga po ito. God bless po sa bawat isa. Amen. 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 Praise the Lord. Amen, amen. Amen. Lino po ng Amen. message, mga kapatid. Ano? Amen. Napakalino. Amen. 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 Since na wala po yung naka-assign sa ating United Prayer, Amen mga kapatid. Ang ganda ng lesson na ito. Bagamat naulit pero maganda yung pinakadulo. Gusto ko yung nakadulo, no? Buksan ko lang yung camera ko, ha? At mag-reflection tayo bago manalangin. Sandali. At ulitin natin yung himay-himayin natin. Kumbaga, ano po, himay-himayin natin, no? Sabi dito ay itong mga pointers. At sabi dito ay may problema yung aking zoom, ano? Ay bumukas ng camera ko. Bakit kaya? Sige. Hindi lahat ng umaangkin kay Kristo ay tapat. Sabi dito sa number 1, ano? Marami daw sa atin nagpapakilala ang Kristiyano, ngunit hindi naman nakikita sa gawa. No? Ay naangkin nila ng Diyos. Naangkin nila ang Diyos sa bibig lang, pero tinatanggi sa kilos, lalo na sa paggamit ng pera at ari-arian. So yun, ano, kay Kristiyano naman daw tayo, pero sa bibig lang, naku po, masakit ito na, ano, na paratang, ano, parang hindi ka tanggap-tanggap, ano, kaya lang hindi naman na nakikita sa kilos natin, eh. Maging lalo na sa pera at ari-arian, no? So, wag sana tayo maging Kristiyano sa bibig lamang, ano po. Number 2, pagsamba sa kayamanan, ito pala ay idolatry. O, nagkakasala tayo sa pagsamba sa Diyos-Diyosan, mga kapatid, ano. Again, meron din puntos na ganito kahapon, eh. Sa sobrang pagkapit daw natin sa pera, sa ating ari-arian, sa lupa, yan, ano. Tinatawag na pagsamba sa Diyos-Diyosan ito. Hindi man sila yumuyuko sa literal na estatwa. Hindi man daw tayo lumuyuko, no. Sa mga material na bagay, ang nasa puso nila lagot. Hindi ang Diyos. Kung ang priority natin ay material na bagay, katumbas ito ng pagsamba sa Diyos-Diyosan. Kaya napakadelikado nito, no. Pag ayaw mong bitawan yung tithes at ayaw mong pasalamat sa Panginoon bilang offering, para bang hindi naman, siyempre naisip mo, wala kasi ako, kulang kasi. So parang ayaw mo magbigay, ano, parang gano'n, ano, ayaw mo magbalik sa Panginoon. Parang hindi mo kinikilala na ang lordship ng Panginoon. Sa bandang huli, maganda, no? Okay, may kukonek natin yan. Number 3, ang tunay na layunin ng kayamanan. Ano ba yung tunay na layunin ng kayamanan ayon sa lesson? Ito pala ay para matapos yung gawain sa lupa na ito, para tayo magkaroon ng pagkakataon na maibigay sa mga tao yung pagliligtas ng mga kaluluwa na ibinigay din naman sa atin, ano, para sila magkaroon din ng chance mapalaganap yung gawain ng Panginoon. Sa number 4 naman, kasalanan ng mundo at ng iglesia. Ano itong mga kasalanan ng mundo at iglesia? Maging ang mga hindi Kristiyano ay may pananagutan sa tamang paggamit ng kanilang tinanggap mula sa Diyos. Hindi dahilan ang pagsasabing wala naman akong pananampalataya upang hindi gamitin ng ari-arian sa layunin ng Diyos. So maging hindi Kristiyano ay may din pananagutan. Bakit? Ay mga anak din sila ng Diyos, di ba? So sasabihin nila, wala naman ako sa pananampalataya, bakit ako magbibigay? Ganun, di ba? So ibig sabihin, pag wala ka sa pananampalataya, hindi ka natutulong sa Diyos. Ibig sabihin, hindi mo kinikilala ang Diyos pag gano'n, di ba? Number 5, ang buhay ay galing sa Diyos. Hindi ko alam ba't ganito yung aking sumano. May conflict. So bawat, ito, ang buhay natin galing daw sa Diyos. Ito na yung kanina sabi ko, kukonect natin, ano? Ang ating bawat hininga, tibok ng puso, paggalaw ng katawan ay galing sa kapangyarihan ng Diyos. Siya lahat nagbibigay niya, ano? Kung haalisin niya ang kanyang sustento sa atin, mawawala yung hangin, mawawala yung araw. Tayo mamamatay agad, sabi dito, no? Kaya ang lahat ng bagay, yung buhay natin, yung talino, kayamanan, ay sa kanya lahat yan. Kaya sabi nga, bakit hindi mo pasalamatan ng Panginoon sa buhay na mayroon ka? Di ba? At sabi nga kanina, sa lesson binanggit ni Sister Ebon ay
ano na nga yung pagkakabanggit niya tungkol doon sa ano, kalimutan ko, tingnan natin dito English. Maganda yung pagkakabanggit niya doon English kasi dito sa atin eh. Ayan, ito. Sabi dito, did God neglect man? As man neglect God, what would you become of the race? Dahil sa ating pagpapabaya sa Panginoon, pinababayaan natin yung kanyang gawain, pinababayaan natin yung kanyang gawain sa libutan na ito ay nagtumulong. What if daw kung ang Diyos naman ay magpabaya sa atin? Nakita ba natin yun? Paano naman kung ang Diyos ay magpabaya sa atin? Pabayaan na lang niya tayo. Wala na tayong hangin. Patay niya na yung hangin na yan. Yung araw na yan, hindi nasisikat. Paano na nga tayo mga kapatid? Ano? Kaya dapat lagi natin kilalanin ng Diyos ay Diyos. Siya ang may-ari ng lahat. At bilang tayo kanyang mga anak, meron tayong responsibility. Tandaan natin, may babala at panyaya. Dalawa ito, isang babala at isang panyaya. Nagpapahayag ang Diyos. Turn ye for will ye die. Diba? Malungkot na ano to, na babala. Tumingin kayo, ano kayo, sabi, pumanig kayo sa akin at bumaling kasi pagka tayo makasalanan, bumaling tayo, sabi ganun. At kung hindi, tayo ay mamamatay. Tunay na mamamatay tayo pag wala tayo sa kay Kristo. Mapapasama tayo sa kaparusahan ni Satan na dapat kanya lang, ano. So, at nasulat naman yan, kakaunti lang yung pupunta sa kaligtasan. Mas pipiliin mas pipiliin ng Diyos ko kaunti lang. Mapasama tayo dun mga kapatid, ano? Mapasama tayo dun sa kaunti na yun. Dahil pag hindi kawawan, sayang naman ang ating tinanggap na kaligtasan kung mapapahamak lamang tayo na kagaya ni Satan, ano po. At yan ang mission ni Satan, mapahamak tayo lahat. Ang mission naman ni Kristo, maligtas tayo lahat. Kaya lang mga tao ay mayroong pagpili. Pinipili natin na para bang mas pinipili natin sa maginhawang buhay sa lupa, no? Para bang natutokso tayo, para bang ang hirap piliin ng tama, ano po. Pero wag nating ano tawag ito, wag natin tong sanayin yung ating sarili sa ganun. Tandaan natin, kaunti lang maliligtas. Sana mapasama tayo doon, ano. Wag nating tawagin Kristiyano lamang tayo sa bibig, kundi sa gawa. Kaya itong COP na ito na tinuturo ating pinag-aaralan, hindi lamang ito tungkol sa pera, no? Tungkol ito sa iyong buhay na magbabago. Maalis yung ating pagiging makasarili, maalis yung ating pagiging madamot, at yung ating tamad mawawala rin. At magiging kasama natin si Jesus sapagkat uunahin natin siya sa bawat sandali. Napakaganda ng lesson na ito, no? Bukas susubukan kong ayusin yung aking camera, no? Ayaw magbukas, sayang naman, napakadilim tuloy ng itsura ko dito. Anyway, tayo manalangin muna. Let us pray mga kapatid. 30-second silent prayer, then I will continue prayer. Sa pagkatapos ng 30 second, let us pray. Tayo manalangin mga kapatid. Dakila at mapagpala namin ang banal na sa langit. Salamat po sa lesson na ito na kami ay muli niyong tinatawag, ginigising na sa aming mga buhay ay minsan sa bibig lamang kami tinatawag namin aming sarili bilang Kristiyano. Hindi namin namamalaya na kami pala ay nagpapawalang bahala na sa inyo. Pati ang aming pagsamba ay hindi na nagiging regular.
pati ang araw ng Sabat ay ordinaryong araw na lamang, sapagkat di namin namamalayan na nasasanay na kami sa makamundong gawain sa aming araw-araw na pamumuhay. O dakilang Diyos, hindi pa po huli ang lahat, may oras pa. Salamat po sa inyong pagtawag sa amin. Ang aming panalangin po ay patuloy na kami nakikiusap at nagpapakumbaba na kami po ay palambutin niyo po ang aming mga puso. Alisin niyo po ang aming pagiging matigas. Baguhin niyo po ang aming mga puso na kami ay maging mapagbigay, maalis ang aming kadamutan sa aming sarili at ang aming buong selfishness hindi lamang sa panalalapi kundi sa oras, gawain. Salamat sa inyong mga binigay sa amin, ang liwanag, ang hangin, ang aming buhay, ang aming pag-iisip na kung saan na-enjoy namin ang buhay dito sa lupa. Ngunit dapat na makita namin, makilala namin na kayo ang nagbigay nito sa amin at kayo rin ang may-ari at kami makatulong sa inyong mission dito sa lupa. O dakilang Diyos, ayaw po namin na mapasama sa kaparusahan ni Satan. Nais namin na mapabilang sa kaunting maliligtas. Bagaman ito ang hindi nyo kalooban na kaunti lang at mas nais nyo mas marami. Ngunit ang aming mga puso ay sa aming sariling kakayanan na hindi namin kayang baguhin. Aming inihiling ang gabay ng Holy Spirit sa patuloy sa araw-araw na mabago ang aming karakter. Isang daan ng pagpapractice ng COP o dakilang Diyos para unahin ka namin palagi, hindi lamang sa pananalapi kundi sa oras, aming talento at aming lahat na mayroon kami sa aming buhay. Salamat sa panawagan na ito at babala na kami ay patunay na inyong iniibig at ikaw ay dapat namin paglingkuran. Sa umaga na ito, nais namin sama sa panalangin ng bawat isa ang aming mga personal prayer request. Ang bawat isa na narito ngayon ay inyo pong i-bless ang aming maghapon, kayo ang manguna sa aming isipan, sa aming paggawa at sa aming pananalita upang kami maging karapat dapat po sa inyo. Ang sambayan ni Ate Revy kasama ng San Leonardo Church. Ang una naming panalangin ay aming kalusugan, ang aming pananampalataya, maging liwanag kami ng aming nasasakupan. Ganyan din si Kuya Arman, ang kanyang sambayan, si Ate Jasmine, si Sister Jen Reyes sa kanyang pinaglalaban ng breast cancer. Ay patuloy niyo po siyang palakasin na kanyang resistensya. Hipuin po siya na inyong pagpapagaling na kamay. Makita niya na kayo ang dakilang magagamot na nagpagaling sa kanya. At gayon din ang sambahayan ni Ma'am Nora. Gayon din lalo na higit sa recovery ni Brother Leonard. Patuloy na ito inyong pagkaloob sa kanya na mabilis. Makapanumbalik siya sa kanyang mga gawain na may nakakaibang nila lang na mas nagtitiwala na sa inyo, nagtatapat na sa inyo at handang ibahagi ang ilang oras para sa ministry o dakilang Diyos. Dalangin din namin ang sambayan ni Sister Dang de la Cruz, ang kanyang mga personal prayer request kasama na yung kanyang anak na graduating. Malaki ang kanilang pangailangan o dakilang Diyos. Patuloy niyo po ito ipagkaloob sa kanila sa ano pa mga kapamaraanan at na maibalik nila sa inyo ang kanyang dapat na gampanin at kayo din ng kanilang kalusugan. Dalangin din namin ang sambayan ni Ate Lorna, Kuya Bobby, sa kanilang busy days, pasok na naman na sila magtatrabaho muli, ay samahan po sila sa kanilang araw-araw na pamumuhay. Gayun din naman si Ate Mitch at ang kanyang mga mahal sa buhay, yung kanyang asawa sa malayo, nagtatrabaho, yung kanyang mga anak na nasa malayo, at ang kanilang kalusugan, no? Dakilang Diyos. Gayun din ang sambayan ni Sister Shirley Rose Jacinto, anuman ang kanilang mga kahilingan, ay patuloy po namin sinasama sa panalangin. At ang patuloy na comfort sa family ng mga kanlas, mga brothers, patuloy niyo po sila i-comfort. Patuloy sa araw-araw sa pamumuhay ng kanilang mabigat na pamumuhay ay maging kasama nila kayo palagi at sila ay maging masaya araw-araw, maging halimbawa ng kapatiran ng Kampugo Church. Patuloy na magamit ang inyong gawain. Ganyan din ang sambayan ni Sister Vicky Jimenez, ano man ang kanilang mga prayer request sa kanyang buhay, ang kanyang kalusugan, ang kanyang trabaho. At siya bilang hindi pa nabautisman ay siya naunawaan niya na kayo ay aming Diyos na mapagpala at mapagpatawad. Dalangin din namin ang
sambayan ni Sister Wilma Fernandez kasama ng kanyang mga prayer request pa sa kanyang mga mahal sa buhay. Si Sister Nimpa Rivera gayon din ang kanyang mga prayer request para sa kanyang mga mahal sa buhay. Lalo na yung kagalingan kay Auntie Ching Manikis, kay Sister Jasmine Manikis sa kanyang good health sa kanilang mga sponsors dito. Gayon din dalangin namin ang sambayan ni Ma'am Femi at ni Kuya Abner, gayon din ang guys, teachers, pupils, and parents sa pag-umpisa ng paaralan. Patuloy na pagpalain ng bawat isa. At gayon din ang sambayan ni Sister Gloria Balbido, yung kanyang asawa na nawa makasama niya sa pagsamba, at ang kanyang mga anak sa araw-araw na panagputatapat at pagtitiwala po sa inyo. Gayon din naman si Sister Sweetie, si Sister Hannah, si Sister Teresita Dairet Reyes, Kuya Edgar, si Ate Christy, Sister Regalfa, gayon din si Sister Marlene Garcia, si Sister Teresita Dairet Reyes kasama ng kanilang mga mahal sa buhay, at si Sister Angelita Aninang Balili, ang kanyang mga mahal sa buhay. Ano man ang kahilingan nila sa sandali na ito, alam niyo po ang laman ng kanilang mga puso at isipan. Ito po inyong ipagkaloob sa kanila ayon sa inyong kalooban din ang aming kagustuhan. Gayon din ang sambayan ni Sister Marites Curameng, Sister Elizabeth Erese, Sister Janet, Brother Jojo Gatmaitan, si Ate Mitch, Sister Dimpa at Sister Rose Chris Encarnado, at ang pamilya nila Brother Jason Nicolas sa pagpalo ng kanilang ama. Ay samahan po sila sa araw-araw na kanilang kalungkutan at makita nila patuloy ang iyong pangako. At salamat sa ibinigay niyo sa aming katotohanan at aming naunawaan na sa buhay nito ay hindi permanente dito sa lupa. Kaya kami ay nanalangin na masumpungan nawa kaming tapat sa bawat oras upang kami ay hindi mapasama doon sa kaparusahan na bibigay kay Satanas. Maraming salamat po sa pagdinig sa aming panalangin. Patawad po sa aming nagawang pagkukulang at pagkakasala. In Jesus' name I pray. Amen. Amen. Amen mga kapatid. Hindi ko alam kung bakit wala akong camera. Patuloy na nalulungkot ako, no? Bukas ayusin ko to, promise. Ano po? Well, salamat sa mga prayer warriors, salamat sa mga tumugon sa panalangin, kasama sa panalangin, salamat sa mga nag-share, salamat sa mga nakinig. Nawa tayo natututo, no? Kapag daw natututo, dapat daw ay ina-apply sa buhay, mga kapatid. Apply natin sa buhay. Hindi masamang mag-COP, hindi masamang unahin ang Panginoon, hindi masamang maghangat ng kaligtasan. Ang masama yung sumunod tayo sa kagustuhan ni Satan. Ako delikadong buhay natin doon. Wag doon, ano? Sabi ko nga, bilang personal testimony ko, kami rin ay hindi mayaman, ano? Pero masaya kami na kasama ang Panginoon. At yan ang gusto naman ng Panginoon, na makasama natin siya dito pa lang sa lupa, exercise na natin. Dahil sa langit na bayan, kasama natin siya. Baka naman hindi tayo makapasok doon, or hindi natin siya kilala dito pa lang sa lupa, ano? Kaya dapat kilala natin siya ng gusto. Kaya lamang po ngayong umaga na ito, 5:51 na umaga, exercise muna para medyo gumalaw-galaw tayo, no? Papawis na kaunti sa ilalim ng araw. At God first morning po sa ating lahat. I hear the voice of Jesus calling. My answer is I will go. I see the need of people crying. My answer is I will go. I go to share the message of love. I go to share the blessed hope. But if I get discouraged, I call to Jesus' help.